Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy po, at ako po muna yung magpapasalamat po. Thank you so much po talaga sa mga subscriber, followers at mga viewers ko sa patuloy po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay po at panonood po sa aking YouTube channel. Bagamat ito'y medyo may kaliitan malamang at ito'y bago nag-umpisa lamang ako at mapapasahan pa naman ay ito'y lalago din sa inyong tulong. Please help to grow my new channel. Bago pa lamang aking channel. Ito po yung tema po ng aking channel na ito ay isang pagdidecode o pag-analisa po ng mga treasure symbols, treasure sign, o treasure markers ka-TH. So, marami po nagtatanong po sa akin comment section kung paano po daw ipadala ang mga treasure marker, signs, and symbols para ipadecode o ipa-analisa. Pwede niyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon ay naka-sunglass po ko doon, naka-shade, yung po inyong pipiliin. Marami po kasing lumalabas na kapangalan ko na Alejandro Sanchez doon sa Facebook page ko. So, napaka-common po ng ating pangalan. So, ang gagawin niyo po ay piliin niyo po yung Alejandro Sanchez na naka-sunglasses po ko doon o naka-shade. So, medyo yung may pagkakaibang po na Alejandro Sanchez doon. Then, ang gawin niyo po, kailangan friend muna tayo. I-add friend nyo ka-TH at sa kanyo ipadala o isend po ang inyong mga treasure markers, treasure sign, and treasure symbols na gusto nyong ipadecode o ipa-analisa sa akin. Sa abot kong makakaya ay akin pong gagawin po ang mga pag-analisa o didecode po ka-TH. Okay po, ka-TH. At ako'y nagpapasalamat po talaga ng maraming salamat po sa inyo. Sa mga bagong subscriber, mga bagong followers at mga bagong viewers. Thank you so much sa inyong panonood at sa walang sawang pagsubaybay po ng aking YouTube channel ka-TH. Okay po, sa harinawa po ay tayong pagpalayan po ng may kapal. Yung lahat po nating ka-TH na mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, sana po ay tayo ay bigyan na po ng ating mahal na pong Panginoon na yung hinahanap po nating treasure item ay atin ang mapasa kamay mga TH. Yan sa kanyang tulong. So, hingi lang po tayo ng gabay sa kanya sa ating pagtitreasure ka-TH. Okay po, tayo po ay dadako na po sa isa pong pinadala po na ating ka-TH na isang papaano po daw pagdikod po ng isa pong old century tree o mga punong kahoy na ginagamit as marker. Ito po may pinadala po na isa po napakagandang picture po na ito'y mayroon pong isang bato sa ilalim po ng ugat ng punong kahoy mga ka-TH. So, yan po ay malinaw naman po sa picture po na ito'y isa pong kahoy na ito'y nabalutan po ng ugat ang isang bato at ito'y nakakamangha po bakit po at ito'y bato ay nasa ilalim po ng punong kahoy at ito'y na ginagapangan nga po ng ugat. So, yan po ay ang gagawin nyo po. I-check nyo po mismo yung ka-TH, yung bato. Pwede nyo i-detect po yung ng metal detector or gold locator. So, yun po yung unang gagawin nyo. Pwede nyo i-detect yan or pwede nyo pukpugin po ng maso or martilyo or yung bato na matigas na bato. Yung kabuuan po yung bato na yan na ito'y nagapangan po ng ugat ng punong kahoy. Kasi nga baka po mayroon pong tinatawag na rock enclosed item o pwede pong lalagyan po yan ng mga tinatawag na giveaways, pwedeng siksikan po yan o minsan ay binubutas yan upang lagyan po ng item mga ka-TH or rock under ka-TH. Yun po, yun yung huwag yung kalimutan. Pinaalala ko lagi yan sa ating mga ka-TH na kapag mga big markers, mga boulder markers at yung mga treasure marker ay minsan po ay doon po nila yan minsan ay
binubutasan po yan, yung bato, at doon nila ilagay yung mga giveaways, ka-TH. So ito pong nakita ko nito ay isang bato na ito'y ginapangan na po ng ugat. So itong posible po ito ay isang marker talaga, isang legit marker to, ka-TH. So itong ugat na lang ito mga ka-TH, ito ay siguro ito nung ito itinanim ay katabi mismo itong bato. Alam nyo man po mga ka-TH, kapag tulad po ng baliti, posible ito na isang baliti tree mga ka-TH. At ang baliti tree kasi yan ay kaya pong gumapang yung ugat kung saan po kahit ng mga solid rock na yan o sa mga solid na makakita lang ng mga siwang yan, ayan ay talaga pong nabubuhay po yung ugat mga ka-TH. So muli ay sinasabi ko nga na i-check nyo po yung pinakabato mismo. Pwede nyo pukpukin po ng martilyo or maso ang kabuhan yan. Alam po, ka-TH, yung mga tunog solid, sinasabing siksik ang tunog, ibig sabihin isang solid po yan. Pero minsan po may portion po dyan na ibang tunog at pwedeng masabi mong ampaw, sabihin ampaw, hindi siksik po ang ilalim noon. Posible po mayroong tinatawag na item o posibleng may item po yung loob mga ka-TH. Kaya nga marami na pong ka-TH po natin na nakakuha po ng mga treasure item po na mismo sa treasure marker. So minsan nga po ay mga gold bars pa po mga ka-TH. Minsan mayroong 4 na po, 6 na po, at minsan may 100 plus pa na gold bars na hindi gaanong kalakihan mga ka-TH. Paano nasabi na gold bars po nung nakuha? Kasi nga yung pinaka-base, pinaka-ilalim po ng mayroon pong nakabakat po na mga parang kasing sip po ng gold bar na ganong kalakihan. So yun po mga ka-TH, posible po kaya nga ay aking pinapapacheck at i-check niyo po yung pinaka-markers mismo. Lalong-lalo na kapag ito yung mga tinatawag na big boulder markers, posible po nila yan ay bubutasan po at doon po nilagay yung tinatawag na giveaways mga ka-TH. Kahit na giveaways yung mga ka-TH, ito po yung valuable items na rin. Minsan po may mga gold bars, na maliliit na gold bars, jewelry, mga gold coins, silver coins, or tinatawag nila na relics. Ito po ay napaka-valuable items na rin yan at million na rin po ang halaga niya kahit sinasabi natin giveaways lang yan, ka-TH. So yun po, ang i-check po yung mismong treasure marker na yan. Tulad po yung bato na ito ay ginapangan na po ng ugat. Posible po itong ugat na yan ay isang baliti tree. So alam niyo po yung baliti tree, pagdating po ng panahon, paglipas po ng ilang taon po yan, ay lumalaki po yan, kayang-kaya pong takpan po yung bato na yan, ka-TH. So posible kasi yan ay tinanim po o nandyan po yung bato at yung baliti tree nung ito'y nandyan po sa tabi niya, ka-TH. So yun po, ang unang-una po, i-check nyo po. Kung hindi dyan po yung item, na-check na po yung pinaka-markers, i-check nyo po yung 4 na sulok po ng itong pinaka-marker mga ka-TH. So yung north, south, west, and east. So ayan po ang inyong titingnan, ang mga yung hindi gayang kalayuan sa itong markers nito mga ka-TH. So yung bandang east, bandang west, bandang north, bandang south. Posible kasi yan mga ka-TH, pwede pong mayroon yan tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated markers ka-TH. So pwede pong nag-pinpoint po ng item po yan. At minsan doon po mismo sa counter sign nilagay po yung item o tinatawag na coordinated markers at doon po nila linalagay mga ka-TH. So pag masid po kayo at tingnan nyo po yung mga distansya po na sinasabi ko na mula 1, 3 hanggang 5 meters po ang layo o minsan hanggang 7 meters po. Tingnan nyo po yung mga bandang north area sa hanggang 7 meters hanggang 5 meters po. Ganun din po yung south at same yung sa east at saka west. Tingnan nyo po baka mayroon po yung coordinated markers o tinatawag na countersign markers mga ka-TH. So yun po yung inyong gagawin. Ang i-detect po yung paikot niyan, yung 4 na sulok, 4 na kanto na
north, south, east, and west katiits. So yun po yung inyong titingnan po. Kasi nga, inadetect niya po yung bato at wala naman at talagang solid siya, pinukpok ninyo o ginawa nyo ng paraan, so wala. So posible po, nandyan lang po sa tabi, nandyan lang po sa di ganong kalayuan. Kaya nga, i-check nyo yung kanto, apat na sulok ng west, east, north, and south mga katiits. So distansya po ng 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po ang layo or hanggang 7 meters dyan po sa paikot mismo ng pinaka-markers katiis. Ay alam ko mga katiis, kapag hindi ganong kalakihan, pero ito kung ito'y malaki, tingin po ito'y malaki mga katiis, ito'y medyo malayo ang pagkakuha po ng ating katiis na posible po ito may distansya na po ang itong item na pinaglalagyan po. So, pwede pong mga hanggang 7 meters po ang layo po mula dito sa pinaka treasure marker mga katiits. So, kung bakit po ay isang punong kahoy, may mga old century tree na ginagamit po ng mga Japanese po para po sa ilang ito'y tanda po para sa kanilang pag-retrieve o sa pagbalik ay makita po nila yung item na nandoon intact pa rin dahil sa mga markers, sa mga treasure markers na kanilang ginagawa. So, tingnan nyo lang po, pwede po hanggang 5 meters na rin okay na po yan kasi medyo may kaliitan naman po yung ating treasure marker. So, sa east, 1, 3 hanggang 5 meters, i-check nyo po. Baka mayroon yan counter sign. Ganun din po sa west, 1, 3 hanggang 5 meters. Also sa north area, 1, 3 hanggang 5 meters. Baka may mga coordinated markers yan at mayroon pong tinatawag na counter sign markers yan. Ganun din po yung opposite side po ng north sa south, 1 hanggang 3 hanggang 5 meters din po yung distansya po. So, pwede nyo i-detect po ng metal detector and gold locator o anong pa man yung inyong treasure hunting equipment na ginagamit mga katiits. So, ganito mga katiits, yung walang pong mga treasure hunting equipment, pwede niyan po kayo mag-test dig po sa layo pa ng 1, 3 hanggang 5 meters po. Sa halimbawa bandang east, pwede ka mag-test dig po at bandang north. Ganun po ang distansya, 1, 3 hanggang 5 meters sa west at saka sa south katiits. Okay po mga katiits, sana po ay nasundan niyo po at sana po ay inyong napagtanto na ang mga ganito palang old century tree, mga ginagamit po ng Hapon ay sadyang po ay nasa ilalim po ng kahoy po yung mga item na yan mga katiis. So yun po, minsan po ay nalagyan lang po nila ng bato yan as dagdag po na tanda. Pero kapag yung mga old century tree, mga nag-edad po ng 80, 90, 100 years, ay nasa ilalim po talaga yan ng puno at bago nila yan taniman ng puno ay hinuhukay muna nila yan at tinabuna at saka nila linagyan po ng punong kahoy sa ibabaw. Okay po, sana po ay nasundan po ng ating katiits kapag mga ganito pong treasure marker na ginagamit ng mga Japanese po. Okay, thank you so much. At yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga katiits. So, maraming salamat po talaga sa inyo mga katiits sa inyong pagsubaybay, sa inyong walang sawang panonood po ng aking YouTube channel. Bagamat ito'y hindi ganong kalakihan, ito'y maliit pa lamang, mapapasaan ba ay ito ay sa inyong tulong, katiits. Diyan mula sa Luzon, Visayas and Mindanao, please help me to grow my small channel, katiits. Muli, ako'y nagpapasalamat ng maraming salamat. God bless as always, katiits.